suntay, nakakasuka ka. Kita ko si Ann Curtis, ang ganda-ganda pala niya. May desire sa loob ko na nag-init talaga. At na-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero siyempre, hanggang imagination na lang yun. Basin mag-init, nagsamot ng imuha og dauban ta na. Type nyo nga sa comments kung ano yung mga nai-imagine yung gawin sa taong to nang marinig nyo yung mga sinabi niyang kababuyan. Congressman ka, halal na opisyal ka to represent the people, your constituents, tapos ganyan ka kababoy. Sorry. No offense to the pigs. I respect animals but never, ever the likes of this thing. Nakakainsulto para sa mga hayop ang ikumpara sila sa mga tulad neto. In fact, wala naman ako dun sa channel. Yung sinasabi ko lang, At first, sabi mo, nakita mo. Tapos ngayon, that you're facing the backlash, biglang bawi. Palusot ka ngayon. Bakakon kang dako. ano yung immoral dun sa sinabi ko? Seriously? The fact that you don't even know the problem of what you just said is the problem. Bugo kayo. Ang atong ginahisgutan dili man ang tungkol sa imagination being a crime. Hindi natin pinagtatalunan dito kung krimen ba ang imagination. May pa-context pa kayong nalalaman. Context sa imong kigul kagwanga ka. Context is congressman ka. Context is nasa formal na pagdinig ka representing your constituents. Context is respeto sa kapwa-tao, respeto sa kababaihan. Niagi ba akas bilahan sa imong inahanon niya wa kay respeto sa mga babae? The moment na sinalita mo na yung imagination mong kalibugan mo na yan, that's no longer just your imagination. That becomes your speech. And speech, dapat accountable ka dyan sa mga pinagsasabi mo kasi elected official ka. And the fact na kailangan pa tong ipaliwanag sa'yo ay talaga namang nakakabobo. Bobo ka ba? Nai-imagine ko kasi na bobo ka talaga. Analogy. Alright. Analogy to explain na yung imagination ni Sarah na gusto niyang pugutan ng ulo ang presidente. Yung imagination na yon is not a crime. Eh di sana nagbigay ka ng analogy na equal naman doon sa sitwasyon ng dinedepensahan mo. Yung imagination ni Sarah, driven by galit. Yung imagination sa analogy mo, driven by lust. Libog. Yung analogy mo, kalibugan mo. So ayoko rason-rason ni diha nga na analogy ni mo kay what jud na nakatabang. It only exposes your rotten mind. Gitna ng pamabatikos kay Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa kanyang biro tungkol sa rape, umamin ang kanyang anak na si Sarah na siya ay isang rape victim. Alam mo bang aminadong rape victim yang si Sara Duterte na pinagtatanggol mo tapos ingon ana ang imuhang analogy? Gago ka ba? Syempre hindi. Bastos ka lang talaga. Imagine, asawa mo pa ang nag-apologize dahil sa